So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, ang iba nating mga kapatiran ay galit na galit po, di umano, sa naging post ng GMA News noong December 5. Kasi ano ba yung sabi at ano ba yung nandito sa post? Sabi kasi dito sa GMA News, INC to hold rally to oppose impeachment moves versus VP Sara Duterte. So, ang tinutukoy po dyan ng ibang mga kapatiran natin ay napaka-misleading daw po ng mainstream media at tinutwist daw po nila yung katotohanan, yung caption, incomplete, tapos misleading. So ano nga ba yung reason kung bakit mag-hold ng peace rally kuno itong Iglesia ni Cristo? Para daw po, syempre sabi nila, suportahan ang sinabi ng ating presidente na wag i-impeach itong si Sara Duterte kasi wala naman daw po itong magandang maidudulot sa ating bayan. So yun po yung reason nila kung bakit sila mag-rally para suportahan daw po itong statement ni PBBM. Pero sa nakikita kasi natin mga minamahal, kahit balik-balik na rin man yung mundo, mapapansin talaga na yung rally na yan, kahit sabihin ninyong hindi political, ay parang nagiging political na din. Kasi sino ba yung pinaglalaban nyo dyan? Di ba walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, meron pong paglilinaw ang Iglesia ni Cristo patungkol po dito. Tingnan nyo tong bagong post. Ito po, sabi ng One News. Ang nakalagay dyan, Iglesia ni Cristo INC has announced its upcoming national rally for peace to be held on January 13, 2025. The religious group said the event aims to unite Filipinos in a collective call for peace and unity across the nation. The rally will feature discussion, message of unity, and activities in various locations throughout the country. So, ang post na ito, paglilinaw ng INC, ito po ay National Rally for Peace. Mga minamahal, ayoko naman na mag-isip ng masama dito sa ating mga kapatiran. Pero kasi the way na mag-hold kayo ng rally para hindi ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte na ang sabi nga ninyo, sinusuportahan nyo yung statement ni PBBM. Pero kung mapapansin kasi natin, parang ang unfair ng INC. For me lang ha, wag niyong masamain kasi nung panahon ni Erap, wala naman kayong ginawang ganyan, 'di ba? Sino ba 'di ba si Erap? Pina-impeach, wala naman kayong naging movement. Tapos panahon ni yung kay GMA din, 'di ba? Wala naman. Tapos ngayon, bakit ngayon lang kay Vice President Sara Duterte? At dito rin ako nagtataka. Kasi tingnan niyo 'to. Mga minamahal, nakita ko to sa isang post ng mga groups ba, na mga nagpapaarkila ng van. Ngayon, madami nag-post. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Ang dami. Makikita ninyo na van for hire po ngayon ang INC. Oh, ito, example na lang natin ha. Oh, looking for 300 unit run for INC Grand Rally on January 13. Van L300, H100, Travis, Egypt with good aircon condition. So yung area, 60 units sa Kamanava, 60 units sa Quezon City, 60 units sa MME, 60 units sa Central, 60 units sa Rizal. Direct message for lineup and details. So, naghanap sila ng 300 units for January 13 para sa INC Grand Rally. Hindi lang yan. Ito pa. Sabi dito, need 100 unit L300, each 100, Travis Nissan or Van Toyota. Possible pick-up point kung saan kayo malapit dito sa mga nabanggit na lugar. MME, Kamanava, QC, Rizal. INC Rally po ito. Tao ang sasakay. Dadalhin natin sa Quirino Grandstand kung saan tayo abutin ng dulo ng rally. Doon tayo magstay upang antayin ang mga sakay natin. Rate, MME, Kamanava, sa QC 3,500 all in. Sa Rizal naman 3,800 all in. Nandyan po yung number. Tapos January 13 po ang event. Pa-line up, GAT, maraming salamat slot. Thanks po. Meron pa. Isa pa to, PTPA. Permission to post admin. Need van L300 with aircon, Travis H100, January 13, INC event rally. 3,500 per day. Baka maging 2 days, PM
sa gusto sumama. Kamanava, Quezon City area. Iba-iba po yung mga nagpo-post. Nakikita nyo naman yung mga pangalan. So imagine nyo gaano kadami yung hinahanap nila. Dito pa nga lang sa isang post, 60 unit. O, 1, 2, 3, 4, 5. O, 5 unit na tag 60. Tapos dito naman sa isang post, kailangan ng 100 units. So, ang daming units na kailangan nila. Hindi ko naman pwedeng i-judge na hakot tao itong ginagawa nila. Pero yung punto kasi dito, bakit kailangan gumastos ang Iglesia ni Cristo para sa ganitong event? Hindi na lang ba natin pwedeng hayaan na yung mismo mga kapatiran ninyo, 'di ba, pupunta sa event? Kasi mga naman napaisip din ako. Kung mismo mga kapatiran nila, hindi na kailangan ng mga van-vanin kasi kusa silang pupunta. Pero kasi ngayon, kailangan nila ng van, meaning naghahakot kayo ng mga supporters, naghahakot kayo ng mga pupunta dyan. Kasi alam naman natin na yung mga DDS ngayon tuwang-tuwa kasi isa po sila sa mga di umano'y magka-cover kuno ng INC peace rally sa January 13. Kasi ang tinutukoy nila na yung kilos ng Iglesia ni Cristo, mga minamahal, ay para daw po kay Vice President Sara Duterte for political movement. 'Di ba? So ngayon, nililinaw naman ng INC na wala daw silang sinusuportahang politiko. So ngayon nagkakagulo. Well, para sa akin, malinaw na po itong INC rally na to. Malinaw na po talaga sa akin na meron talaga silang pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Kasi if we will compare the previous VP, tingnan nyo, hindi naman ginawa, di ba? Pag mayroong impeachment, kay Erap, hindi nga ginawa eh. Kaya hindi din ginawa. Tapos dito lang kay Vice President Sara Duterte. Tapos the way na mag-aarkila sila ng mga van, di ba? Parang, oh my God. Sabi ko, hindi to tama. Pero well, choice nila yan. Kasi ginagamit nila yung word ng ating presidente na susuportahan nila yung sinabi ng ating presidente na huwag ipa-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Para naman sa akin, kaya nasabi ni PBBM na huwag ipa-impeach itong si Sara Duterte kasi wala naman talagang kakaiba dyan kay VP Sara or else iniisip niya yung numero. Kasi ngayon, madami pa ding mga bopuls ng mga senador na nandyan sa loob ng Senado, sa upper chamber. So, kailangan ni PBBM ng numbers. 'Di ba? So, I think, kaya baka posibleng ituloy yung impeachment after na ng midterm election. Pero anyway, choice yan ng Iglesia ni Cristo. Bahala sila, pero basta kami, sana, totoong peace lang yung rally na gagawin ninyo. Kasi, yung isang vlogger na PBBM vlogger, pumunta sa rally ng EDSA, inaway. Si Takero. 'Di ba? Inaway. Pinagkaguluhan, nilait. Paano 'yan pag kami pumunta doon sa INC rally na 'yan? Tapos mamaya may makakita sa amin, awayin kami. So hindi na peace 'yon. Meron na kayong tawag dito. Meron na kayong pinapanigan at sinusuportahan doon. So, okay, sisikapin ni Mima Alicia kung sakali man na umattend sa January 13 para kung malaman ko nga talaga kung totoong peace nga ba yung rally ng Iglesia ni Cristo. Magba-vlog kami doon. Tingnan natin kung totoong peace. Kasi ako mismo yung magiging living proof, living witness na peace ang rally sa January 13 kung walang aaway sa amin ng mga DDS. Diba? Alright. So yun lamang po mga minamahal. It's me again, si Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.